Hanros, bab nga tutnog nga galin ta, bab nga ugunidigag. Ibut nga galin na tululin nga linak nga ala, ubud nga ugunid. How did I spend my summer vacation here in South Korea? Tara dito sa vlog ko. Papsi nga pala ang patrol ng mga gwapo. Iyay! Gabi ng August 1, 2024, saka palang sinabi ni Sadyang na bakasyon na kami ng ados, kinabukasan hanggang a4. Kaya di ako nakakapag-appointment basta-basta, maliban na lang kung alam ko na ng mas maaga. Summer vacation lang naman para sa holiday na to. In fact, 1 day lang ang binigay sa amin kumpara sa iba na umaabot ng 5 days kasama ang Sabado at Linggo. Hindi ito read calendar, kaya nakadepende na lang sa kumpanya kung kailan nila ibibigay, basta in between July and August every year. Ulan ka lang. Unang araw ng bakasyon namin, tangi, isang araw lang naman ang ibinigay. Aba, nagreklamo pa. Namburaot lang kami ng mga gulay. Kung napapanood nyo yung vlog ko nung nakaraan, nakarami kami nun, pero bago ko pa man nagawa ang video na to, naubos na naming ulamin yung mga naburaot namin. Malamang dahil mas masarap talaga kapag bagong pitas, lalo na kapag bigay lang. Pagka-uwi namin, galing sa pamimitas, ay nag-beauty rest na rin ako ng ilang oras sapagkat galing pa akong panggabi at wala pa akong tulog. Pagkagising ko ng hapon, ay naligo na kagad ako at lumamon saglit. Masarap ulit yung ulam namin dahil bukod sa tig 100,000 won ay binigay ni Sadyang, nagbigay din siya ng 4 na box ng fried chicken para sa 6 na mga tauhan nila. Ba't kaya mas nasasarapan ako kapag libre? Di kaya may problema na yung panlasa ko? Kunyari diet, half cup lang yung rice at 4 na slice ng chicken. Pero kung ako ang bumili ng fried chicken na yan, half slice lang ng chicken at 4 cups ng rice. Bali good for 1 week na tong manok na to. Huwag naman sanang mapanis ka agad. A few minutes Wala akong later. magamit na service papuntang palengke. Pwede na kaya to? Nasira kasi bike ko eh. Yung BMW pala, gagamitin ng kasama ko sa pamamalingki at itinuro sa akin yung Ducati na nakapark sa 2nd floor. Uy, sosyal! Flat nga lang yung gulong, pero hindi na nakakapagtaka yun. Ilong nga na flat, kulangot lang yung karga, gulong pa kaya. Ang plano kong magpapagupit na, pero ipinagpaliban ko muna at magsisesyon daw kami nitong mga kasamahan ko, kaya sabay-sabay na kaming namalingki. Bumili ng alak na marami, masimulan ng maaga para makarami. Itong mga kasama ko, mahilig silang magluto ng pulutan. Ako naman, tong mahilig sa hapunan. Ginagawang hapunan ang pulutan. Dinuguang dugo pala ang kanilang niluluto, tsaka nilagang tubig. Gagi, dinuguang baboy at nilagang buntot ng baboy. Sure na. Sila yung chef, ako naman yung assistant, tagahalo at tagatagay. Brad, kampay. Pagkaluto ng pulutan, dito na kami pumisto sa kusina-opisina ng amo namin dahil may aircon dito. Inaya rin namin yung trupa at kapitbahay namin na hindi umiinom pero kumakain. Binigyan pa kami ng isang sako ng bigas na 4 kilos ang sukat. Nakapitong 1.6 lang kami ng feel good kaya medyo nabitin. Bitin sa hangover. Kinabukasan, Sabado, yung lakad ko na diskuido. Mamumundok pa sana ako, pero di natuloy sa lakas ng hangover. Ito yung hangover. At di ko alam bakit may mga taong ganito. Na siyang magsasabi na mga tsupaping tayo. Ano daw? Ang mga kasama ko naman, yung plano nilang mag-shopping, tinanghali ng gising. Laklak pa, Mor. Nag-edit na lang pala ako ng mga vlogs ko nito buong maghapon. Handa na akong magpagupit. Bandang alas 6 ng hapon, naligo na ako at naghanda para magpagupit. Pagka-uwi, bumalik ulit sa pag-edit hanggang magdamag para lang i-delete. Oo, tama ang narinig nyo. Lahat ng na-edit ko, burado, nang nagkamali akong ma-delete ang isang folder sa gallery ko. Sa bala kong magbawas ng memory dahil punong-puno na ito. Gusto ko sanang magalit, pero magsisimba pala ako, wag na lang. Linggo na pala to. Grabe ang init ngayon. 34. Mas mainit pa dito pag summer kaysa sa Pinas. Ngayon may yung kakilala kong galing sa Pinas. Sinabi niya mga nasa 28 lang daw yung temperature ng Pilipinas. Pero dito, pumapalo sa 34. May iba pa nga, umaabot ng 35, 36 eh. Third day na ng kunyaring bakasyon. Bumiyahe ako papuntang Hewa para magsimba at makipagkita sa mga tropa. Tinawag sa gitna para sa special na blessing sa mga magbi-birthday ng buwan ng Agosto. Isa rin sa gusto kong magsimba dito sa Hewa dahil may blessing talaga dito every first Sunday of the month para sa mga magbi-birthday ng kung anong buwan. Kaya thank you Father and to all kababayan who raised their hands too para ipanalangin at i-bless ang aming kaarawan. May God bless you all. Amen. Ramdam ko pa rin ang saya kahit malayo sa pamilya at kahit isang araw lang nakagala, masaya na ako.
dahil sa simbahan naman ang punta.